Pagmulat ng mga mata nito, laking gulat na lamang ng lalaking yon nang muli niyang masilayan si Gonzalong nakatayo sa kanyang harapan. Halos magwala na ito sa kanyang kinaroroonan, pero bigla itong natahimik nang nagwika si Gonzalo ng, "Psst! Tumahimik ka. Baka magising ang iyong mga kapitbahay." Habang sinasambit ni Gonzalo ang mga katagang yan, dahan-dahang nagbabago ang kanyang kaanyuan. Dahil sa sobrang takot ng lalaki, halos hindi na nito nagawa pang magsisisigaw upang makahingi ng tulong. Nakatitig na lamang ito kay Gonzalo habang nanginginig ang buong katawan. Matapos yan, ngumisi lang naman dito si Gonzalo at agaran din naman siyang hinatak papalayo sa kanyang tirahan. Gustong-gustong sumigaw ng lalaking yon pero hindi talaga niya magawa dahil sa sobrang takot kay Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, hawak-hawak na ito nila Sulay upang talian at ikubli muna sa damuhan. Bale, ang kanilang plano noong mga oras na yon ay ipunin ang mga ito upang sabay-sabay silang parusahan. "Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin sasaktan. Isusoli ka din namin sa inyo kinabukasan. Kaya huwag ka nang kabahan." Wika ni Sulay habang niyuyudyod ang lalaki. Nang marating nila ang lugar na kanilang pinagtaguan sa lalaki, agaran din naman itong itinali nila Sulay sa isang maliit na puno. Nakatali ang dalawang kamay at paa nito, tapos nakapiring naman ang mga mata at may busal ang bibig. Halos hindi magawang gumalaw ng lalaking yon dahil sa sobrang higpit ng pagkakatali ni Mirno. Matapos nilang masigurong hindi na makakatakas ang lalaki, pinili nilang lisanin ito, gawa ng marami pa silang huhulihin noong gabing yon. Makalipas lamang ang ilang minuto, muli na namang nadakip nila Sulay ang iilan pa sa mga ito. Sa paglipas ng oras, halos naubos na nila Gonzalo ang kalalakihang umalipusta sa kanila doon sa habian ng abaniko. Dahil sa naipunan nila ang lahat ng may sala, pinili ni Gonzalong kausapin ang mga ito nang sa gayoy mabigyan sila ng pagkakataon upang makahingi ng kapatawaran. "Ano ang pakiramdam na demonyo ang naging kalaban ninyo? Kanina pinagbigyan ko lang kayo dahil nasa likuran ko ang aking kaisa-isang anak. Pero ngayon, humanda kayo dahil ipapalasap ko sa inyo ang ginawa niyo sa akin sa habian ng abaniko. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, wala na kayong pagkakataong mabigyan ng kalayaan dahil hinahatulang ko na kayo ng kamatayan." Wika ni Gonzalo. Nang marinig ito ng mga kalalakihan, panay naman ang ginawa nilang pagmamakaawa kay Gonzalo na halos humalik na sila sa lupa para lamang maramdaman ng gabunan ang kanilang pagsusumamo. Pero kahit anong gawin nila, huli na para sa kanila ang magbago. Hindi nalilihis pang muli ang desisyon ni Gonzalo para lamang kaawaan ang mga ito. Matapos nitong makipag-usap sa kanilang mga bihag, pinili nila Sulay na muling bumalik na sa kanilang baryo. Nakatali ang mga lalaking yon sa lubid na gawa sa kugod habang hinihila ito ni Mirno. Ilang oras pang paglalakad, halos magkandahingal kalabaw na ang mga ito dahil sa layo ng kanilang nilalakad. Nang mapagtanto nila Gonzalong hindi na kinakaya ng mga ito ang paglalakad nila sa bundok, pinili nilang pagpahingahin muna ang mga ito
nang sa gayoy magkaroon sila ng lakas para muling makapaglakad. Sa paglipas ng 2 oras, matagumpay namang nakarating sila Gonzalo sa kanilang baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, paisa-isa nang lumapit sa kanila ang kanilang mga kababaryong nakangisi. Ginoong Gonzalo, yan ba ang ating pagkaing iimbak sa loob ng 2 buwan? Wika ng isang matandang babae. Habang nagsasalita ang matandang yon, panay ang ginagawang paghimas nito sa pisngi ng mga lalaking nadakip nila Gonzalo. Kasabay ng paghimas ng matandang babaeng yon ay ang pagtulo ng laway nito na parabang ilang araw nang hindi nakakain ng sariwang karne. Ilang minuto pa ang lumipas, sumagot naman si Gonzalo ng, Oh, tama ka, Inday. Ito nga ang pagkain ninyo sa ilang buwang pananatili nyo dito sa baryo. Gamitin nyo ang ilang buwang pagpapahinga upang muling makasilang ng mga supling na siyang magpapatuloy sa ating henerasyon. Nang marinig ng mga lalaki ang sinabi ni Gonzalo, muli itong nagmakaawa sa kanya upang sila ay buhayin. Kung ano-ano na ang ipinangako ng mga ito kay Gonzalo, pero hindi niya ito nagawang pakinggan. Nang maikulong na ang iilan sa mga ito, pinili ni Gonzalong hindi ipakulong ang lalaking tumaga sa kanya ng talibong. Sa harapan mismo ng mga kasama nito, nag-anyong demonyo si Gonzalo upang patayin ang lalaking lumapastangan sa kanya at sa kanyang anak. Nang umusli ang matatalas na mga kuko ni Gonzalo, pinili nitong hawakan ang ulo ng lalaki upang sila ay magkatinginan. Matapos nilang magkatitigan, nagwika si Gonzalo ng, Hindi ako Diyos, pero nararapat sa iyong ihatol ang kamatayan. Ayokong dumating sa puntong makapatay ka pa ng inosente, kung kaya't nararapat lamang sa iyo ang hatol na ibibigay ko. Hindi kita hinuhusgahan at naniningil lamang ako ng kabayaran sa iyong mga nagawang kasalanan. Umpisahan mo ng manalangin upang kahit papaano'y bumaba ang iyong sala sa mata ng Ama. Habang nagsasalita noon si Gonzalo, halos hindi mapigilan ng lalaking yon ang kanyang pag-iyak. Sa bawat paghikbi nito ay sinasabayan ito ng panginginig ng katawan na parabang ang pakiramdam ng lalaking yon ay nakahanay na siya sa pintuan ng purgatorio. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin ni Gonzalong hindi nananalangin ang lalaki. Dahil sa wala itong pagsisisi sa kanyang sarili, wala na siyang nagawa kung hindi ang tapyasin ang ulo nito. Segundo lang ang pagitan nang kumawala ang kalahati ng ulo nito sa kanyang katawan. Kasabay ng pagbagsak nito sa lupa ay ang pagsiiyakan ng mga kasama nitong nakakulong sa isang malaking hawla. Matapos itong gawin ni Gonzalo, agaran din naman itong tiningnan ng mga kasama nitong umiiyak. Magsilbing leksyon para sa inyong ginawa ko sa inyong kasama. Gugulin niyo ang ilang araw na pananatili niyo sa baryong ito upang humingi ng kapatawaran sa Ama sa mga kasalanang inyong ginawa. Dagdag pa ni Gonzalo. Kasabay ng pagbitaw nito ng mga kataga ay ang dahan-dahan nilang paglisan sa pinagkulungan nila ng mga kalalakihan. Buhat-buhat noon ni Sulay ang katawan ng namatay upang katayin. Ang babae namang nasilayan nilang pumipisil-pisil sa pagmumukha noong tinapesa ng ulo ni Gonzalo ay nakita nilang nakatingin sa kanilang kinaroroonan habang patuloy sa pagngat-ngat ng natapyas na ulo ng lalaki. Lahat ng mga nadakip noon nila Gonzalo ay nakaramdam ng labis-labis na pagkatakot sa kanilang mga buhay.
Nawala na din ito ng pag-asang makatakas pa sa impyernong kanilang kinaroroonan. Gawa ng masyadong mahigpit at matikas ang hawlang kanilang kulungan. Ginoong Gonzalo, sigurado ka ho bang kakainin natin ang lahat ng mga kalalakihang yon? Parang iba kasi ang nais mong gawin sa mga yon. Wika ni Sulay. Nang marinig ito ni Gonzalo, ngumiti lang naman ito kay Sulay. Mabuti naman at napansin mo, Sulay. Hindi natin papatayin ang mga yon. Bagkus ay ipaparamdam lang natin sa kanila ang leksyon sa kanilang buhay. Kapag nakaramdam ng kawalang pag-asa ang isang nilalang, doon niya natututunan ang lahat ng bagay na kailangan nilang malaman. Kapag natapos na ang parusang iginawad ko sa kanila, sigurado kong pagbalik nila sa kanilang tahanan ay isa na silang bago at ganap na mabuting tao. Ang pagpatay ko sa lalaking tumaga sa akin ng talibong ay nararapat lamang dahil ramdam ko sa kanyang budhi ang walang pag-aalinlangang pumatay ng kanyang kauri. Paliwanag naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Mirno, pinili nitong ipagbigay alam sa iilang kasama nila ang nais ng kanilang pinuno sa kanilang bihag. Wala naman nagawa noon ang kababaryo ni Gonzalo kung hindi ang sundin ang kanyang nais. Sa pagsapit ng umaga, pinili ni Gonzalong bumalik na sa kanila upang ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Sa pagsapit ng umaga, naging maayos naman ang trabaho nila Gonzalo. Wala nang nandidiskita sa kanila, kung kaya't naging marami ang kanilang nagawang paninda. Habang abala sila sa kanilang gawain, doon na din sinabi ni Gonzalo ang totoong nangyari sa mga lalaking muntik nang pumatay sa kanya. Hindi naman dito tumutol sila Nognog, gawa ng may punto din naman kahit papaano ang ginawa ni Gonzalo. Sa pagsapit ng hapon, masaya silang tumungo sa merkado upang bumili ng kanilang uulamin. Habang nag-iikot sila Gonzalo sa merkado, bigla nilang nakasalubong si Pio Carpio. Oh, Tio Carpio, kumusta na ho kayo? Tanong dito ni Gonzalo. Nang masipat ni Nognog ang kanyang lolo, agaran din naman itong nagbisa kasama si Suplito. Matapos nitong makapagbisa, agad din namang sinagot ni Pio Carpio ang sinabi ng kanyang pamangkin. Ayos lang naman ako, iho. Ano, may ginagawa ka ba ngayon? Magiinuman sana tayo sa bahay ninyo eh. Napadaan lamang ako dito sa merkado dahil sa pagbabaka sakaling makahanap ako ng isdang inuulam ninyo. Matapos nilang makapag-usap, pinili ni Gonzalong bumili na lamang ng kanilang magiging pulutan para sa kanilang inuman. Nang marating na nila ang tahanan nila Gonzalo, agad din namang nagpaalam si Suplito na uuwi na muna upang makapagpaalam sa kanyang asawa. Ilang oras pa ang lumipas, masaya nang nag-iinuman sila Gonzalo. Panay na naman ang ginagawang pagkwento noon ni Pio Carpio tungkol sa kanyang mga karanasan noong nagdaang araw. Ayon kay Pio Carpio, kaya hindi niya nagawang bumisita sa tahanan nila Gonzalo sa kadahilanang naging abala din siya sa paggamot ng isa sa kanyang mga pasyente na merong malubhang karamdaman. Nabigyan umano yon ng sumpa ng sirena kung kaya't naging matagal ang kanilang ginawang gamutan. Dahil sa maraming kaibigan si Pio Carpio, hindi naging mahirap para sa kanya ang humanap ng lunas at naaayon na alay. Dagdag pa nito na habang papatagal ang kanyang ginagawang paggamot, nakakakita na siya ng kakaiba sa pasyenteng kanyang tinutulungan. May mga maliliit na itong kaliskis na tumutubo sa kanyang likuran at panaka-naka na ang pagsapi ng sirenang gumagambala dito. Dahil sa nagiging kalaban na noon ni Pio Carpio ang oras,
kaya wala na siyang nagawa kung hindi gamitin ang isa sa kanyang mga pinakainiingatang halaman. Alam mo, iho, bago ko napagaling ang pasyenteng yon, napilitan akong ilabas ang nag-iisang dahong aking pinakainiingatan na minana ko pa sa lola mo. Maraming katawagan sa dahong yon, iho, pero kilala ito sa tawag na basto ni San Jose. Napakabisa nitong gamitin sa panggagamot, pero bihira lang itong makita. Marami sana akong ganoong uri ng dahon ngayon. Kung pinagbigyan lamang ni Jem ang aking kahilingan, kahit hindi ko pwedeng bawasan ang basto ni San Jose, wala akong magagawa kung hindi ang gawin yon, alang-alang sa kaligtasan ng aking pasyente. Nang napainom ko na ang gamot na yon, doon na din nagtapos ang sumpang ibinigay ng sirena sa taong aking ginamot. Dagdag pa ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, marami siyang katanungang ninais masagutan ng kanyang tsuhin. Hindi niya kasi lubusang mawari na meron palang mga sirenang gumagambala sa pananahimik ng mga tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, halos hindi magawang makapagsalita noon ni Suplito. Panay lamang ang pakikinig nito sa magtsuhin na para bang nanonood lamang ito ng isang pelikula. Ilang minuto pa ang lumipas, muling nagpatuloy ang kanilang pag-iinuman. Doon na din na ikwento ni Gonzalo ang kanilang ginawang pagdakip sa mga kalalakihang nagtangka sa kanyang buhay. Maging si Pio Carpio noon ay hindi nagawang tumutol sa ginawa ni Gonzalo sa kadahilanang ito ay naaayon lamang para sa mga taong merong masamang kalooban. Basta ang mabuti ang hangarin mo sa iyong kapwa, iho, ay hindi ako tututol. Bigyan mo ng matinding leksyon ang mga yan, dahil para rin naman yan sa kanilang ikabubuti. Paminsan-minsan kinakailangang maging mas demonyo ka sa mga demonyo upang magawa mo silang pagbaguhin. Hindi basta-basta at minamadali ang ganyang proseso upang tuluyang mapabago ang minsang naging masamang tao. Wika ni Pio Carpio. Kaya nga ho, tiyo, siguro aabutin pa sila ng 1 buwan sa baryo bago ko sila magawang pabalikin sa kani-kanilang mga tahanan. Wala namang maghahanap sa kanila dahil sa kinuha ko ang lahat ng memorya ng kanilang pamilya tungkol sa kanilang lahat. Magiging maayos ang pagpaparusa ko sa mga ito sa loob ng 1 buwan. Sagot naman ni Gonzalo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, biglang naramdaman ni Gonzalo ang kanyang mga kaibigang nagmamasid sa kanilang bakuran. Agaran din naman niya itong pinuntahan upang anyayahan sa maliit nilang kasiyahan. Hindi naman noon tumutol sila sulay, gawa ng wala naman silang gagawin noong mismong araw. Dahil sa matagal-tagal na ring hindi nakakainom ang 2 yon ng alak, kung kaya't 3 tagay pa lamang, ay lasing na ang mga ito. Siya nga pala, Ginoong Gonzalo. Ang iilan sa mga ikinulong nating binatilyo ay halos mawalan na ng bait sa hawlang kanilang kinalalagyan. Hindi po namin sila makayang kontrolin, gawa ng nais na lamang nitong mamatay kesa magdusa. Wika ni Sulay. Ganun ba? Kung ganon, hayaan mo lamang ang mga yan, Sulay, sa kanilang mga gagawin. Basta ang importante sila ay kumakain. Huwag niyong bigyan ng kahit na anong matatalas na gamit upang hindi makapag-isip na tapusin ang kanilang mga buhay. Sagot ni Gonzalo. Sige ho, Ginoong Gonzalo. Kung yan ang nais ninyo, ay wala itong problema. Mamaya pagbalik namin sa baryo, ipagsasabi namin ang inyong pasya sa ating mga kababaryo. Kasabay ng pagwika nito,
ay ang pagtanggi ni Sulay at Mirno sa ibinibigay ni Pio Carpio'ng isang tasang tuba. Hindi na uminom ang mga ito, gawa ng natatakot silang muling maligaw sa bundok na kanilang tinitirhan. Ang ginawa na lamang noon nila Sulay ay ang pagmasda ng kanilang pinunong nakikipag-inuman sa ermitanyo. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, natapos na nga ang kanilang munting kasiyahan. Hindi na umuwi noon si Suplito at si Pio Carpio, gawa ng masyado ng malalim ang gabi para sa kanila upang maglakad pa. Nang pumasok na ang tatlo sa pamamahay ni Gonzalo, pinili nila Sulay na maghintay na lamang sa labas ng bahay nito. Siya nga pala, Tio. Tutungo ho muna ako sa aming baryo. Nais ko kasing tingnan ang kalagayan ng mga preso namin upang masiguro ko kung ligtas at buhay sila. Wika ni Gonzalo. Sige, iho. Ikaw ang bahala. Maghihintay ako sa iyo rito. Sagot ni Pio Carpio. Matapos nilang makapag-usap, agaran ding umalis si Gonzalo kasama sila Sulay. Pinili nitong magmadali na sa kanilang lakad, gawa ng alam ni Gonzalong maghihintay sa kanya ang kanyang tiyuhin. Nang makarating na sila sa baryo, agaran din naman nilang sinipat ang kanilang mga ikinulong. Doon nasilayan ni Gonzalo ang pamamayat ng mga ito at ang paglubog ng kani-kanilang mga mata. Bakit hindi pa kayo nagpapahinga? Ayusin niyo yung sarili niyo. Sundin niyo ang lahat ng nais ko. Baka maisipan ko pang pakawalan kayo sa impyernong kinaroroonan ninyo. Wika ni Gonzalo. Matapos makapag-wika ni Gonzalo, tila ba hindi ito napansin ng mga lalaking yon. Nakatitig lamang ito sa malayo at para bang wala ng saysay ang kanilang mga buhay. Ang pakiramdam noon ni Gonzalo ay parang mga hayop na lamang ang mga ito na naghihintay ng pagwawakas ng kani-kanilang mga buhay. Kahit labis man ang awa dito ni Gonzalo, hindi niya pa rin nagagawang ipakita ito sa kadahilan ng nais niyang magbago ang mga lalaking yon. Gusto niyang bago muling maging malaya ang mga ito, ay ganap na itong mabuting tao na mapapakinabangan sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Okay, yung 58 bukas na lang natin ang morning. Yun lang. Salamat.